Magandang umaga po sa inyo. Papunta po ako ngayon sa isang event. Pero habang on the way ako, naisip ko mag-live para makita at makasama kayo. Ngayon ay Tuesday. Maraming mga nasuspend na klase dahil nga daw sa bagyo. But so far, thank you Lord, mukhang hindi pa naman talaga tumatama dahil hindi pa siya umuulan. Pero sa mga nasa bahay dahil nasuspend ang klase, although hindi pa lahat nasususpend, ingat po sa mga papasok pa sa paaralan dahil hindi pa nga po nasususpend. Ingat po at mga magulang antabay lang, baka kailangan magsundo maya-maya, but hopefully hindi tumama talaga ang bagyo para wala nang mahirapan. Kahapon, pumunta kami ni Yorme at ng team Action Demokratiko sa Tondo. Marami kaming mga nakasama. Actually, nakasama namin lahat ng mga nasunugan. Halos 2,000 pamilya rin yun. Pag naiisip ko yung sinapit nila, I can't help but feel really worried for them kasi considering na baka po yung so alam natin, isa sila sa pinaka mahihirapan at matatamaan dahil ngayon natutulog lamang sila sa mga tents doon sa evacuation site. But sana nga huwag tumama talaga ang bagyo para hindi na sila mahirapan. Yung tulong na binigay ni Yorme na sinama niya ako, alam ko maraming mga taong tutulungan yan dahil kahit paano alam ko kailangan ng suporta ng ating mga kababayan lalo na sa Tondo. Laman kaming posisyon pero kahit paano alam ko kung ano man yung maibigay namin kahapon, malaking tulong yan sa kanila. Sana marami pang tumulong para kahit paano araw-araw may matanggap ang ating mga kababayan. Mahaba-habang hirap yan sa ating mga kababayan sa Tondo dahil hindi lamang nawala ang kanilang tirahan, kundi pati rin ang kanilang buhay at lahat ng kanilang kagamitan. Hello po, magandang umaga sa mga nagme-message. Pasensya na, hindi ko pa nabasa. Ayan. Hello. Kamusta po ang Tuesday nyo? Alam nyo, so far dito sa aking tinatahak na landas, may nakikita ang purpose ng Panginoon kung bakit niya ako nilagay dito. Matagal man akong naging parang isang misyonaryo. Although hindi naman talaga yun ang binigay ng Panginoon sa akin dahil ang dami kong tinahak rin na karera sa buhay. Pero kung ano man ang mga pinagdaanan ko, yun ay naganda sa akin sa landas kung saan man ako ngayon. Nakakatuwa kasi pag naiisip ko, nung bata pa lang ako, hindi ko alam na hinuhubog pala ako ng aking ama. Pero sa lahat ng mga ginawa niya, talagang tinuro niya sa akin to. Noong mga panahon na yun, hindi ko naintindihan kung bakit niya ako tinuturuan, ba't niya ako sinasama. Eh ngayong medyo may edad na siya, nakikita ko na mukhang gusto nga niya ako magpatuloy nang naumpisahan yung legasiya. Ang nakakatuwa, yung journey ko, simula nung bata ko hanggang ngayon, yan ang naghubog sa aking pagkatao para makita, maintindihan ang mga nangyayari ngayon and at the same time yung mga pinagdadaan ng ating mga kababayan. Nakita ko rin ang sipag ng aking ama nung siya'y nasa posisyon. Naaalala ko ng vice mayor siya nun. May mga pinuntahan siya convention. Noong panahon na yun, ako'y nag-aaral pa. Pero ipapa-absent niya ako para isama ako sa mga convention na pinuntahan niya.
Siyempre, nakinig ako, nagmasid, ang dami kong nakuha at napulot dun sa mga nakita ko. Na ngayon, na-realize ko, yun pala yung rason bakit niya ginawa yun. Namimiss ko yung aking trabaho na umikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas para kunin ang kwento ng ating mga kababayan. Ngunit, sa aking pag-ikot dito sa Maynila, ang dami ko rin mga naging kaibigan at nakita ang kanilang kwento. At to be honest, doon ako pumupulot ng inspirasyon sa mga plano, pangarap na pwede nating gawin balang araw kung masusungkit nga natin ang corona. Nakakaawa kahapon dahil may pinuntahan ako na Manileño at sabi niya na stroke siya few days ago at dati siya ang breadwinner ng pamilya. Pero after niya ma-stroke, wala. Parang nga lahat, di nila alam anong gagawin. Kahit na gustuhin man niyang lumaban, pero may nangyari nga na hindi niya inaasahan. Ngayon nakatenga ang kanyang pamilya. Doon ko nakikita ang value ng livelihood. Dahil ano man ang mangyari, kung kayo mag-umpisa nga naman sa maliit na negosyo, kahit paano mangyari sa iyo, kahit paano may magtataguyod ng mga pangangailangan mo. Ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng umpisahan, ngunit magagawa mo lang talaga yun pag may posisyon ka. Although, direktora ako ng Kababayan ng Maynila. Nung umpisahan ko naman yun, simula nung ako ay naging direktora dito. Marami akong natulungan kung paano sila makakatayo sa kanilang mga paa. Ngunit limitado pa rin yun dahil kung ano man ang meron ako, yun ang ginagamit ko para sila ay kahit pa paano mamulat na ang kanilang buhay ay meron namang may mission sila. Kasi ayan ang paniniwala ko. Lahat tayo may mission, iba-iba man, pero lahat tayo mayroong mission. Hindi nagkamali ang Panginoon para mabuhay tayo dito sa mundo. Ang kailangan natin gawin is hanapin kung ano nga ba yung mission meron tayo. Hindi naman palaging madali ang buhay para sa lahat ng tao. Whether mahirap, mayaman, maraming mga pagsubok, pinagdadaanan lahat ng tao. Pero ako naniniwala ako na kung ano man ang binigay ng Panginoon sa iyo sa mga panahon na yon, yun ay para hubugin ang iyong pagkatao. Na balang araw, yun pala ang rason kung bakit niya pinadaan ka doon. Kaya akin, kung ano man ang iniinda nyo ngayong araw, ano man ang inyong nararamdaman, kung nasaan man kayo, whether gusto nyo trabaho nyo, kung ayaw nyo trabaho nyo, pagbutihan nyo, bigay nyo ang inyong buo at bigay nyo sa Panginoon ang resulta. Dahil, di ba sabi nga nila, trust the journey, trust the process, because the Lord knows your heart. Alam niya lahat ng inyong mga kagustuhan, yung mga pangarap, alam rin niya yung mga problema. Pero kung ikaangkla nyo, araw-araw na buhay nyo sa Panginoon, siya ang gagawa ng paraan para maayos kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan para daling kayo patungo sa rason kung bakit niya kahinayaan na mabuhay dito sa mundo. Hello po. Hi, Christine Tan. Good morning. Good morning, Kagawad. Ay, twin! Ay, kamusta po si Chairman Samudio? Pakisabi sa kanya na miss ko na ang chicken feet. Pero sinubukan ko kainin mag-isa. Parang hindi ko pa rin kaya. Sabi nila, pag kinain mo daw ang chicken feet, maganda daw yun sa balat. Pero parang hindi ko pa rin maasam na kinakain ko pa. Although mahilig po ako sa isaw, bituka ng manok. Paborito ko po yan ng bata. Pero sa paa, parang masaya na ako na subukan ko siya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Shout out Pangulo Marvin Melarpis Vanessa. Good morning po. Good morning sa inyo lahat. May nagtanong, saan daw ako makuha ng sipag at tiyaga at lakas ng pangangatawan. Hindi naman palagi magandang kondisyon ng aking katawan. Siyempre may mga panahon, pagod din ako.
Pero ako, naniniwala kasi na kapag mula sa Panginoon ang isang mandato, ibigay din niya sa iyo ang pangangatawan, nakakayanin ko naman ang pagsubok na ibigay sa inyo. So far, nararamdaman ko na kasama ko siya. Dahil kahit ano pa man ang iniinda ko, kahit ano pa man ang nararamdaman ko, kahit pa paano, buhay na buhay ang puso ko. Former high school classmate. Saan po kayo nag-aral? Bron? Ano to? Danvers? Ano totoong name mo? Nag-aral po ako sa Saints Co, Manila. Masaya po ako dun sa aking naging paaralan. Malapit po yun sa bahay namin sa Amatista. Sa Sunrise po yun. Well, share ko lang sa inyo. Sabi nga ng iba, diba, pag may mga baha, maraming mga kababayan natin natatakot or parang ayaw nila. Ako, perspektibo ko ng bata ako nun. Siyempre, galit na galit ang magulang ko. Pag bumabaha, masaya ako. Kasi, ibig sabihin, papasok ang tubig sa bahay. At alam ko magkakaroon ng isda sa loob ng bahay. At naisip ko, may swimming pool kami sa ground floor. Hindi mo na ako papababay ng aking magulang dun sa first floor dahil dalawang palapag po ang bahay. At lahat kami magsisiksikan sa ikalawang palapag. Gagawa ko ng maraming rason kung ba't kailangan ko pumunta sa kusina para makalakad sa baha. Maglalagay ako, tatali ko yung supot sa aking mga paa para makalakad. O minsan, maglalakad lang ako. Kuha ko ng maraming gamit sa kusina para makalakad sa baha. Ang hindi ko naisip ngayong tumanda na ako. Sira lahat ng gamit pala pag pumupunta ang tubig sa loob ng bahay. Pero syempre pag bata ka, hindi yun ang perspektibo mo. Pero yun ay dahil ako kasi ang paniniwala ko, kahit ano man ang maramdaman natin sa ating buhay, lagi natin hanapin ang positibong aspeto nito. Dahil mahirap na nga minsan ang bagay, pag negatibo pa tayo, eh, mas bibigat ang dala natin. Hindi natin alam. Dahil araw-araw, marami tayong experiences. Araw-araw, marami tayong realizations. Araw-araw, may mga mensahe ang Panginoon na dapat nakikinggan natin. Hello? Grabe pala, from Malabon pa. Ingat po kayo. Sana wag na tumama ang bagyo. Kasi pag naiisip ko talaga ang daming matatamaan. Kawawa naman. Tsaka yung mga nasunugan. Ngayon pa nga lang sila tumatayo sa mga paa nila. Tapos magkakabagyo naman. Good morning. Shout out. Oh, Baltazar. Wait, di ko makita. Baltazar Boys Tondo. Magandang umaga po sa inyo. Kaya hindi ko makita. Masama po mata ko. May grado na rin ang mata ko eh. Grabe, from Mindanao pa. Good morning po. Good morning. Good morning, Jaman Ian. Good morning po. Maraming salamat sa inyong pag-alala. Pero okay, mag-alala. Kasama ko ang Panginoon sa lahat na to. Kasama ko ang Panginoon araw-araw. Alam ko, bibigyan niya ako malakas na pangangatawan para ready ako sa lahat ng hamon na ibibigay sa akin. Alam niyo, pag nakaangklang yung buhay, desisyon sa Panginoon, minsan, ang kailangan niyo lang ay sumunod. Siya na rin ang bahala sa mga detalye. Kailangan sumunod at ibigay niyo yung buong buo at magtiwala na kung nasan man kayo. Alam ng Panginoon na kayo ay handa na. At magugulat kayo. Minsan may ma-realize ka na, oo nga no, alam ko to, kaya ko to. Oo nga no, pinagdaanan ko na to. Yun pala ang rason. Usually ganun. Maraming salamat sa inyong mga mensahe ng suporta at pagmamahal. Gusto ko alam niyo, mahal na mahal ko kayo. At nakita ko rin ang pagmamahal ni Yorme sa inyo. Ito isang bagay i-share ko sa inyo na malamang hindi nyo alam. Pero natouch ako kasi kahapon, nung nagbibigay kami ng tulong dun sa mga nasunugan,
So lahat ng mga taong nakapila, nasabi kay Yorme, maraming salamat, maraming salamat. Ang laging sagot ni Yorme, huwag kayo sa akin magpasalamat. Salamat kayo sa Panginoon. Salamat kayo sa Panginoon. Salamat kayo sa Panginoon. Kasi ang believe ko, naniniwala ko, tingin ni Yorme. Kaya siya nandyan kung nasan man siya dahil tinutulungan siya ng Panginoon. Kaya yun yung mga bagay na hindi niya nakikita, hindi niya naririnig, pero dahil kasama ko siya araw-araw, nakita ko yung kanyang puso. Yan, lahat inaangkla niya sa Panginoon. Siguro yun rin ang rason kung bakit nabiyayaan siya ng mga posisyon at nabigyan siya ng mga tamang tao para tumulong at sumuporta sa kanya. Medyo malapit-lapit na po ako sa pupuntahan ko. Gusto ko lang kayong makita ngayong umaga. At gusto kong siguraduhin na maalala nyo na ang araw na ito ay mahalaga, na kayo ay mahalaga, at you're one step closer to your life's mission. Always take things lightly. Take each day as it comes, a day at a time. Trust the process, trust the journey, and kung ano man ang bigay, give it your best and give it your all. And bahala ng Panginoon sa dulo. Isang importante, masaya siya sa araw-araw na lumipas yung buhay dahil mahal niya kayo. Alis na po ako. Mahal ko kayo.